News. Inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman ng pagpapalabas ng 1 bilyong pisong pondo para sa mga proyektong naglalayong suportahan ng pagtatayo, pagpapalawak at pag-upgrade ng mga proyekto ng tubig, sanitation at hygiene o WASH sa mga karapat-dapat na Municipal Local Government Units o MLGU sa buong bansa. Sakop ng programa ang 75 benepisyaryong MLGU sa buong bansa mula 4th hanggang 6th income classes. Ang pangakong ito ng national government na mag-ambag sa pagkamit ng Sustainable Development Goal No. 6 ay isinasagawa upang pangunahan ng pang-ekonomiya at panlipunang pagbabago na itinatayo sa sustainable, matatag at integrated na sistema ng infrastruktura ng water resource bilang matibay na pundasyon at bahagi ng bagong Pilipinas na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 6:08 in the evening, dumalo po si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman sa selebrasyon ng ika-75 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Thailand nitong June 14, 2024. Ayon po kay Secretary Mina, tiwala siya na magpapatuloy ang pagtutulungan, pagkakaibigan at ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Thailand sa mga darating pang taon. Pinangunahan ni Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of the Philippines, His Excellency Mr. Tul Traisorat, ang nasabing selebrasyon. Dumalo rin sa selebrasyon si First Lady of the Philippines, Luis Araneta Marcos, habang kasama naman ni Secretary Mina sina DBM Undersecretary Margo Marie Salcedo at Wilford Will Wong. Good news naman mga kaibigan, inaprubahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang pagpapalabas ng 14.046 bilyong pisong pondo para sa pensyon ng mga retiradong sundalo mula Hulyo hanggang Setyembre 2024. Layunin nito ang bigyang halaga at pagkilala ang serbisyo at sakripisyo ng may 139,172 mga bagong bayani. Dagdag pa ng Budget Secretary, bahagi rin ito ng isinusulong na bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan walang Pilipino ang maiiwan. Kukunin ang pondo mula sa Pension and Gratuity Fund sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Alinsunod naman, ito'y good news pa rin po. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng inklusibo at equitable development sa lahat ng kababayan po nating Pilipino, inaprubahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang Special Allotment Release Order at ang kaukulang Notice of Cash Allocation na nagkakahalaga ng 57.120 million pesos para sa pagpapatupad ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, National Commission on Indigenous People. Layunin ng pamana na isang programa sa ilalim ng patnubay ng DSWD-NCIP na isulong ang kapayapaan at pag-unlad sa mga lugar na apektado ng sigalot sa pamamagitan ng iba't ibang socio-economic intervention. Partikular na mapupunta ang pondo sa Educational Assistance Program ng pamana upang iangat ang mga indigenous community sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga mag-aaral sa mga rehiyong ito ay may access sa dekalidad na edukasyon at pinahusay na mga oportunidad para sa mas maayos na kinabukasan. Sa iba pang tampok na balita, kinilala ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Mina Pangandaman ang mga natatangi nitong opisyal at kawani sa ginanap na Loyalty Awarding Ceremony sa DBM Central Office nitong June 5, 2024.
Ayon sa kalihim, malaking bagay ang katapatan na patuloy na ibinibigay ng mga kawani sa DBM. Binigyang parangal sa seremonya ang 22 opisyal at kawani ng DBM na naglingkod ng 10, 15, 20, 25, 30 at 40 taon. Kasama ni Secretary Mina sa pagpaparangal sila Undersecretaries Janet Abuel at Wilfred Wilwong at Acting Assistant Secretary Ramon Vicente Asuncion. 6:13 in the evening. Samantala, upang mapabuti ang kakayahan sa pagtugon ng healthcare system ng bansa, inaprubahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang pag-issue ng Authority to Purchase Motor Vehicles o APMV na nagkakahalaga ng 387 million pesos sa Department of Health. Ang pag-aproba ng APMV ay nagpapahintulot sa pagbili ng 141 na unit ng mga sasakyang demotor, kabilang ang mga ambulansyang panlupa at dagat. Gayon din ang mga pampasaherong van para sa transportasyon ng pasyente. Ang pagkuha ay bahagi ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP na naglalayong tugunan ang mga kakulangan sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan at gawing mas madali ang pag-access sa mga pasilidad at serbisyo. Isinasaad ng Special Provision Number 6 ng Department of Health o DOH budget para sa taong 2024 na ang pondo mula sa HFEP ay dapat gamitin para sa pagtatayo, pagpapabuti o pagpapalawak ng mga healthcare facilities ng gobyerno at para bumili ng kagamitang pang-ospital at mga sasakyang medikal para sa mga pasilidad na ito. Inaprubahan ni Secretary Pangandaman ng APMV noong ika-11 ng Hunyo 2024 na kukunin sa HFEP ng DOH sa ilalim ng Fiscal Year 2024 ng General Appropriations Act. At yan po ang mga tampok na balita sa ating Budget News. Yes, Jamie.